Uh, Good evening sa mga subscribers ko, sa mga friends at ang mga Pilipinong naninirahan dito sa Pilipinas. Ang vlog ko pong ito ay para po sa inyo. Dapat bukas ng umaga ko gagawin itong vlog mo ito para sa inyo, para batiin kayo ng Happy New Year, bagong simula ng pagbubukas ng taong ito. Marami na naman tayong tatahakin na gagawin. Unang-una, yung naranasan natin na nung nakaraang taon, masyadong ah, napakahirap sa atin kung ating susuriin at naramdaman at naranasan sa ating buhay. Kaya ninanais ko palagi na pangarapin, maski alam ko napakahirap man itong ginagawa kong ito para sa inyo, upang matulungan kayo at mabuksan ang kaisipan kung ano ang dapat nating gawin. Lagi ko rin tinatanong ang sarili ko kung ano dapat kong gawin para makatulong ako para sa inyo, kung paano ko gagawin ito. Alam kong mahihirapan akong ikayatin kayo sa gusto kong mangyari. Kaya nga tinatanong ko sa inyo ngayon, yung gusto kong mangyari ay hindi masusunod, kaya kayo ang tatanungin ko kung anong gusto nyong mangyari sa buhay ninyo. Kung ano yung pangarap ninyo, ano yung aspiration ninyo, ano yung goal ninyo. Kasi iniikayat ko to dito yung mga kabataan talaga. Alam kong hirap na yung mga magulang ninyo, na trauma na rin sila sa nangyari sa atin last year, na ngayon baka palala ng palala yung sitwasyon natin ngayong year na ito. Kaya inihikayat ko kayo at tinatanong ko kayo kung ano talaga ang gusto ninyo sa buhay ninyo. Kung ano yung pangarap ninyo. Ano yung gusto ninyong makamit sa gitna ng pandemyang ito? Ano ba ang dapat nating gawin para malagpasan natin itong kinakaharap natin na ngayon na mas malala pa, dahil nabasa ko at nababalitaan magkakaroon pa raw ng variant coronavirus. Meron pang SARS, may coronavirus, 3 klase ang aatake sa atin itong 2021. Kaya iniisip ko na sana kung paano kayo matutulungan, ay noon ko pa ho sinasabi sa inyo para maagapan natin at maligtas natin. Kasi ang number one sa lahat ito gwardiyan natin ang kagutuman natin. Hindi natin magugwardya ang kagutuman natin kung pababayaan ninyo ang sarili ninyo. Kung hindi nyo asikasuhin ang sarili nyo, pababayaan nyo na lang yun. Hindi dapat i-consume ang kinakain ninyo sa hindi dapat. Yung maling pagkain ninyo o walang kinakain mismo, marami. Iba-iba kasi ang klase ng tao meron tayo ngayon. Meron na halos kainin lahat ang gusto, maski bawal sa kanila. Meron ng mga tao na marami silang pagkain pero hindi nila makain dahil nagsasawa na sila. O kaya gusto man nilang kumain na hindi nila makain dahil bawal sa kanila. Meron namang gustong kumain pero wala naman makain. So ang tanong ko, ano ba dapat nating gawin? Tinatanong ko kayo kung anong dapat nating gawin. At anong dapat mong itulong sa iyong kapwa para maibsan natin yung dinaranas nating pandemic ngayon at ang kahirapan ng buong bansa. Hirap na yung bansa natin sa kakatulong ng gobyerno sa atin. So, ang hinihingi ko lang sa inyo, ang tinatanong ko lang sa inyo, ano ba ang dapat nyong gawin? Ano ba yung dapat ninyong maitulong sa inyong kapwa? Ano ba talaga ang gusto ninyo na mangyari sa buhay ninyo? Pababayaan nyo na ba ang sarili ninyo na magkaganyan? Mag-i-expect na lang ba kayo ng malaki upang makatanggap ng malaki?
O mag-expect kayo ng maliit, pero maliit din ang matatanggap ninyo. O wala kayong pakialam kung ano man yung kinahinatnan ng buhay ninyo dahil nawawala na kayo ng pag-asa. Kaya ito, narito ako, kaya binuo ko itong vlog na ito. Hindi man kaaya-aya sa iba dahil mamang jeepney driver nga lang naman ang kumakausap sa inyo. Hindi nyo papansinin kung driver lang siya, di ba? Maski yung mga may pinag-aralan, matatalino, mga smart dyan na professional, hindi ako pakikinggan, natulungan kayo. O magkaisa man para magtulong-tulong para malagpasan natin ang pandemic na ito. Kaya itong year 2021 na ito, maski sabihin natin it's a new year, it's a new problem that has to be solution. Meron tayong kailangan solusyon na gagawin itong year na ito kasi alam na natin kung ano yung nangyari last year, kung ano nagaganap nung nakaraang taon. Kaya aware na tayo kung anong mangyayari itong taon na magaganap ngayon. So ano ang dapat natin gawin? Na lagi kong tinatanong sa isip ko, lagi kong tinatanong sa inyo, lagi ko kayong kinakausap, sabi nyo paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo kung ano, eto ngayon. Ano ang dapat ninyong gawin? Ang dami kong plano para sa inyo. Ang daming livelihood program saka master plan para maitayo ang lahat na ito. Maraming plano ng mga bawat kumpanya, bawat grupo ng mga matatalinong tao. Pero sa kanila lang yun. Hindi para sa atin lahat. Sa ikaungulad ng kanilang kumpanya, sa ikaungulad ng gobyerno, sa ikaungulad ng bawat isa sa kanila. Pero hindi ikaungulad ng lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas. Yun ang dapat natin tingnan kung paano natin mabubuhay muli yung paano itaas ang angkop na kabuhayan ng isang tao, ng isang pamilyang Pilipino na mahihirap. At magkaroon ng pag-aaral tungkol dito kung paano natin maiibsan ang kahirapan ng tao. Sinabi ko na lahat ng mga plano ko sa YouTube ko, pero kukunti lang mo yung nakikinig at nagsasubscribe. Kaya nga ho doon sa 30,000 na 6 na accounts na ginawa ko dito, doon sa 30,000 800 lang mo yung nag-subscribe. Paano ako makakatulong? Paano nyo matutulungan ang sarili ninyo? Paano kayo makakaasa pa sa gobyerno kung ang gobyerno mismo wala na rin? Samantalang kung magtutulong-tulungan na meron tayong chance na maibsan itong na ito. Kung pakikinggan nyo lang ako o makikinig kayo o makikisama sa akin o ikakalat ninyo ito. Isa-shoutout nyo sa ibang tao, bawat tao i-shoutout ninyo. Maski yung mga reliyon na grupo-grupo, dapat magkaisa na ngayon. Hindi kayo nagkakawatak-watak na yun. Dahil tayong lahat ay tinatamaan ng pandemic na ito. Whether you are right or wrong sa inyong paniniwala sa Diyos, lahat tayo. Walang pinipili ang Diyos. Lahat tayo nauulanan. Maski nga sabi ko sa inyo, maski damo o palay, nauulanan. Lahat nagkakasakit. Kaya kung magkakaisa-isa tayo, meron tayong paraan para maibsan natin to pero hindi natin ginagawa. Hindi ko alam kung bakit hindi nyo ako maintindihan sa ginagawa ko, ba't ayaw nyo akong tulungan. Napakaraming popular na celebrity dito na dapat nagkaroon na sila ng community para makatulong sa buong Pilipinas. Kaya nga lang, lagi kong sinisigaw ang pangalan ninyo. Yung mga popular na celebrity, mga YouTubers na magkaisa. Isipin mo gumagastos tayo. Ngayon wala silang magastos, maski data lang. Hindi sila makasubscribe dahil wala silang perang pang-subscribe para dito. Sinayang natin. Dahil araw-araw gumagastos tayo ng 400 million texts a day. That's 400 million subscribers. Malaking pera na para may tulong ng YouTube sa atin. At para makaumpisa doon sa plano at advocacy ako na magkaroon ng livelihood project bawat pamilya, bawat tahanan ng Pilipino. Pati na yung mga mag-aaral, mga universities, mga colleges, hinihikayat ko rin na mag-subscribe sa akin. Makinig naman kayo. Kaya nga tinatanong ko kayo, hindi nyo ako pwedeng tanongin kayo ang tinatanong ko dahil matatalino kayo.
Sa isang universidad, pwede kayong makapag-create ng isang syudad. Kasi lahat ng departmental courses nasa inyo na eh, na pwedeng gawin ng isang syudad. And I need 5,000 cities here in the Philippines para magawa yon at magkaroon ng maraming trabaho mga Pilipino. Ang Malacanang, pwedeng magkaroon ng extension sa Bisaya and Mindanao para makapag-concentrate yung program doon, yung cities na itatayo para magkaroon ng chance. Hindi dito sa Luzon talagang na dito congested na yung lugar natin dito. Ang dami ng masyado ng matraffic. Kung magtatayo tayo ng maraming syudad diyan sa Bisaya and Mindanao, lahat ng mga taga Bisaya sa Mindanao lilipat na doon, di mawawalan tayo ng traffic dito, di ba? Pero bakit hindi naisip ng yun ng gobyerno natin na bilyon-bilyon ang ginagasto sa pag-armas ng mga pulis at army, samantalang pwede naman yung dahil kung magtatayo na tayo ng caregiver of all the nations, lahat ng bansa pupunta dito at magtatayo ng kanilang negosyo at syudad, sariling syudad ng mga taga-ibang bansa. And then, sila mismo magpo-protect doon sa negosyo nila, sa syudad nila. They will bring their own armies and armaments, libre na ibibigay sa Pilipinas. But why I have to buy armaments para yung pulis? Yung pupulis nila? Kapwa nila Pilipino, kapwa nila kababayan na papatayin, babarilin, ng ganon. Hindi natin kalaban yung kapwa natin Pilipino, kalaban natin kung sino mag-i-invade sa atin Nakikita nyo naman. Lahat na dito sa Pilipinas gusto makuha nila. Bakit hindi tayo magtayo ng livelihood program, cities, sa mga estudyante ng mga colleges and universities? I know they have a bright mind, masyadong matatalino yung mga nasa bakit hindi kayo magkaisa? Yan ang inikaya ko, bawat estudyante wala sila, walang stomach na gawin ito yung ginagawa ko. I'm really trying hard to push itong advocacy to. Alam ko napakahirap itong gagawin ko ito at alam kong walang makikinig pa rin, pero nandito pa rin ako, baka mabuksan ko yung kaisipan ninyo, kayong mga kabataan, dahil sabi ko trauma na talaga yung mga magulang ninyo dahil sa mga pag-uugali ninyo pati respeto sa magulang nawawala na rin nagiging matigas ang ulo niyo dahil ba na sabi nga nagko-concentrate lang kayo sa internet, sa social media, something else. Ito ginagamit ko para makuha ko kayo, para alam ko nakikinig kayo. Pero gawan niyo naman ang sarili niyo, kung ano yung gusto niyo. At magkaisa-isa kayo para matulungan natin ang bawat Pilipinong pamilya. Ayun, ano gagawin natin itong New Year na ito, itong 2021 na ito? Ano ba ito para sa inyo? Ano ang kahinatnan ng bawat kabataan sa 2021? Ano ang gagawin ninyo? Hindi ba kayo gagawa ng paraan para i-guard yung ginagawa ninyo, yung future ninyo? Ayaw yung i-guard yun? Ayaw yung protektaan? Para hindi kayo mapariwara? Marami ng kabataan ngayon, maski ako, masama o mabuti, tinatanggap ko para ma-absorb ko sila. Marami dyan sa mga kabataan sa social media. Lalaki, kapwa lalaki, mga kabataan babae, binebenta na yung sarili nila para magkaroon lang ng data or para ma-expose lang sila or masira o parang mapas lang yung oras nila. Lahat, in-accept ko lahat yan. Maski kahit sino, ina-accept ko, bad or good. Ganun talaga yung Diyos kahit sino, tinatanggap niya kung magbabalik loob talaga. At sa mga reliyon naman, meron kayong mga members na talagang nahihikayat ninyo, na pagsasalitaan ninyo. Dito na kayo. Dito matutulungan nyo talaga yung mga Pilipino. Hindi nyo na kailangan silang kunan ng abulay. Alam nyo nung wala naman silang pera. Pag-aabuloy pa sila. Para para palawakin yung miyembro ninyo. Hindi.
Dapat ang protektahan ninyo yung mga tao na nandito sa Pilipinas. Hindi yung bawat relihiyon pinoprotekta yun na kayo ang totoo, kayo ang dapat sundin. Ganun. Hindi dapat ganun. Dapat nagkakaisa kayo. Kaya nalulungkot ako dahil nagkakampi-kampi kayo, nagkakagulo tuloy tayo. Hindi natin maprotektahan yung ating kapwa Pilipino. Ayaw ng Diyos yan, ha? Ginagawa ninyo. Kampi-kampi kayo. O, dahil sabi nyo, kayo lang ang maliligtas. Hindi. Ang Diyos ang hahatol sa atin, hindi ang kapwa-tao. Tandaan nyo yan. Hindi dapat maghatol kasi pag humatol ka, ikaw na mismo mapupunta sa dagatang apoy, sa impyerno. Huwag kang hahatol ng kapwa ninyo. Hindi kayo Diyos para umatol. Kaya nilahan ko ito para makatulong lahat ng reliyon. Sana ma-accept nito itong ginagawa kong ito. Sana mag-subscribe ang mga Pilipino, ang mga kapwa Pilipino na dapat na i-guard ang kanilang kabuhayan, ang kanilang pamilya. Mas pang ang mararanasan natin ngayon dito sa susunod na taon nito, biro mo tatlong virus ang nandito. Ito'y gawa ng tao, hindi gawa ng Diyos yan. At kung ano mang ginagawa nyo kabutihan, huwag nyo nang iparating sa langit. Hindi kailangan ng langit yung mga kabutihan ginawa nyo sa langit. Dapat gawin yung kabutihan ninyo, gawin nyo dito sa lupa. Kasi ginawa na ng Diyos itong mundo na ito para sa atin. Ginawa niya. He created it. So it's about time na tayo naman ang magkikreate sa ating sarili at sa mundong ito. Tayo ang gagawa. Ang dami nga nating inimbento sarili natin Isipin mo, kayo nakakausap ko ngayon to. O nung panahon nito ganito ang nangyari miracle na ito. It's a miracle na nakakausap ko kayo. Na lahat sa buong mundo nakakausap ko kayo. To this simple gadget na ito, nakakausap ko kayo. Kung unang taon to, parang himala na sa atin. Pero ngayon wala nang himala dahil gawa natin to We invented it. We created it. And we destroy it. Kaya nga yung buong mundo natin isang tao lang, isang push button lang, pwede niyang gunawin itong mundo Dahil sa kasakiman, dahil makasarili, dahil sa pagkampi-kampi, kaya nag-aaway-aaway yan. Dahil sila lang ang dapat mabuhay ganun. Kagaya ng China. Sabihin natin China. Tingnan mo. Lahat ng teritoryo dito sa Asia na gusto nila, sakupin nila yan. Hindi yan tao ng China, kundi yung gobyerno nila, yung CPP, People's Republic of China. Yung communist government nila. Gustong sakupin lahat. Gusto sila lang ang mabuhay. Sila lang ang tao. Sila lang ang mataas. Hindi natin dapat gagawin yun Pero kung tayo, as a nation, alam natin na ang mga Pilipino very hospitable. Talagang caregiving sila. Why not we caregiver all the nations para pumunta sila dito sa Pilipinas? Biro mo, lahat ng produkto nila, lahat ng technology nila, dadalhin dito. Tayo ang magmamanage. We don't have to protect them. Kasi sila mismo magdadala ng protection para sa kanila. And we don't have to buy armaments. Hindi natin kailangan ng pulis Hindi natin kailangan ng army Kung alam lang na namumuno natin napakatalino ng mga namumuno natin. Puro mga talagang batikang sa utak. Pero saan nila ginagamit ito yun? Maski yung mga preso, dapat walang preso dyan dito sa mga malalaking island Walang preso dito, walang kulungan dapat. Dahil meron tayong 7,000 plus islands na pwede natin gamitin. Like what happened before sa Davao, meron silang iwahig doon. Nagbabagong buhay yung mga tao. Imagine yung Australia, tapunan ng mga kriminal yan ng England. Tapunan ng kriminal yan. Tingnan mo ang Australia ngayon. Lahat ng mga tao doon halos kriminal ang pinanggalingan. Dahil yun ang tapunan ng kriminal dati.
Kasi tingnan mo ngayon ng Australia. No? Kaya kung tayo, mawawala na, pati traffic mawawala yan. Pati yung sa Saudi walang baril yung mga pulis doon batuta lang Dito lang talagang napakatindi kasi nasa namumuno yan, kaya nagkakagano yan. Hindi dapat magagano ng Pilipinas Nasa namumuno yan kasi kanya-kanya sila ng kaisipan, hindi sila nagkakaisa at kanya-kanyang bulsa din ang ginagawa ng mga nasa gobyerno. Yun dapat para sa mga Pilipino nawawala nga. Pati nga yung mga senior na pinangakuan ng 10,000 sa Pasko, yung Pasko nila sa Christmas gift. Noong December 8 pa, January na ngayon. Pinanukala na December 8. Pati yung ni Congressman Datol na para sa senior citizen na 500 a month. Dito sa Santa Rosa, walang natatanggap Natapos na yung isang taon walang natanggap na 500 a month Bali 6,000, wala rin. So, anong nangyari niya? Pati nga yung sinasabi nilang third tranche, wala pa rin yun. O New Year na ngayon. Sabi, mas maganda pa yung unang SAP nung una, agad-agad Pero ngayong parang hirap na sirap sila, parang hindi ko malaman kung anong hocus-pocus ang ginagawa nila So, mali. Kinakailangan dapat palitan na talaga ng bago ang administrasyon na ito. Dapat puro mga kabataan na mamumuno dyan para yung hindi naman kayo kasi otherwise kung old generation pa rin na mamumuno dyan sa gobyerno natin, ang tingin dyan yung mga kabataan para kayong mga aso na susunod-sunod na lang sa kanila. Parang may tali kayo na hinihila nila kung saan kayo mapunta. Imagine, graduate kayo tapos makikita ko kayo dyan sa SM Kung hindi kayo food server sales lady kayo. Sayang yung pinag-aralan nyo. Sayang yung 4 na taon pinag-aral kayo ng magulang nyo. Buti pang nag-vocational course na lang kayo, 2 years na, may natutuhan pa kayo Pero yung mag-aral ka ng 4 years course tapos makikipagtrabaho ka lang. Kaya nga itong panukala ko itong advokasya ko itong master plan ko ito para sa mga universities. Kayo ang pioneer dito kung makakapag-create kayo ng isang syudad. Isipin mo lahat ng klase ng kaalaman nandiyan na sa inyong universidad. Lalo na yung UP. O yung mga prestigious na universities to create one city within that college, within that universities. Bakit hindi nyo magawa? Gawan nyo ng feasibility studies yan. And then, meron kayong leader. Yung leader ninyo ngayon, yung nagagawin ninyong presidente ngayon. Para matulungan kayong makahanap ng investment sa ibang bansa. Kung paano nyo ibebenta yung feasibility study nyo sa bawat bansa na pupuntahan ninyo o kayong magiging ambassador kayo. Pwede nyo silang ikayatin kasi ambassador na kayo, pwede nyo ibenta kung ano yung services na maibibigay ng Pilipinas. And then that's the time na pwede kayong makakapag-create a feasibility study to create a sort of cities para sa mga taga-ibang bansa na pwedeng dalhin lahat dito ang kanilang negosyo, ang lahat ng klase ng technology na meron sila na ang magmamanage ang Pilipino. Sayang kasi biro mo pagka-graduate mo wala kang ginagawa samantalang habang nag-aaral ka pinaplano nyo na ginagawa nyo na ng feasibility study na dapat interconnected lahat yung mga departmental ninyo pero hindi nyo ginagawa. Sobrang talino nyo na. Pero bakit hindi nyo nagagawa? So sobrang talino nyo na hindi nyo na alam na nawawala na kayo sa sarili ninyo. Kaya nandito ako para buksan yung utak ninyo. Itong driver na ito ang magbubukas ng utak ninyo, bakit hindi nyo gawin para magawa? Bakit hindi kayo mag-subscribe dito para malaman ninyo kung paano natin gagawin yan? O kailangan nyo pa akong gagawa ng feasibility study ninyo para gumana yung utak na pinag-aaralan nyo ng ilang taon? Ang dami sa inyo, puro mga radical pa, mga aktivista pa, talagang matatalino, talagang lumalaban sa gobyerno Ano ang naitulong nyo sa Pilipinas? Sa ginagawa ninyo yan? Anong naitulong mo sa pamilya mo sa pagkikipaglaban? Imbis na sumang-ayon ka na lang. Anyway, napapalitan naman yan. Anong nangyari sa'yo? Kaya tinatanong kita anong nangyari sa pag-aaral mo?
Ano ang inuna mo? Ano ang inuna nyo? Yung maka-experience kayo ng mga na hindi ka nais-nais na kailangan na gawin nyo muna yung negative bago yung positive. Ang dami sa inyo, karamihan sa mga kabataan, ganun eh. Sa isang taon na pagbablog ko naranasan ko lahat ng klase ng babae, lahat ng klase ng lalaki, lahat ng klase ng matatanda, ng mga, ano, kung paano sila makipag-usap sa akin, gano'n. Paano makipagtrato sa akin. Sayang sana yung mga kagandahan ninyo mapunta sa mabuting kalagayan, hindi sa malalaswa. Pero nakikiyayo pa rin ako, lalaki ako Hindi ako bakla, straight akong tao. Pwede rin akong matukso sa inyo. Kaso, maganda, nandito ako, nakakulong ako, may pandemic, hindi ako matukso. Kaya, ngayon, sana ang tanong ko, anong gagawin ninyo? Anong plano ninyo? Kayong mga kabataan, anong plano ninyo? Alam nga, aasa pa kayo sa magulang ninyo, matatanda na yan. Anong gagawin yung tulong para sa ating gobyerno kaya sa Pilipinas? Paano kayo makakapag-create ng yung unbreakable dome ng isang kabataan na makakagawa nito? Makakapag-create sila ng isang millennial administration, yung puro kabataan, yung mga nasa gobyerno. Bakit hindi nyo magawa? No? Biro mo, kung meron akong 22 million subscribers, pwede natin palitan ang lahat. Down from the barangay, pwede natin palitan lahat ng mga kabataan, ng mga bago. Siyempre, yung mga old generation na, mga puro mga advisors na lang. Pero they will not hold position sa gobyerno. Dapat mga kabataan na. Bagong buhay, New Year na kasi 2021. Kaya kailangan baguhin na natin. Sana kung meron man nakikinig na matinong kabataan dito na grupo na makapag-create at magkikipag isa sa akin, sa inyo ito, hindi sa akin. Ako matanda na ako. Pag nawala ako, walang problema. Pag bumaksak ito, kayo ang babaksak, hindi ako. Ulit-ulitin ko sinasabi ko. Kasi pinabayaan niyo yung sarili niyo, wala kayong ginawa kundi sarili niyo lang. Hindi kayo nagkakaisa, hindi kayo gumawa ng isang grupo na babago sa buong mundo. Pati sa Pilipinas. Kasi napakagandang tignan kung tayo ang tatawagin kasi isang teacher diyan na ayaw niyang matawag na caregiver ang Pilipinas ang mga Pilipino dahil mababang uri daw. Mababang uri ba tatawagin ng Pilipinas kung caregiver tayo ng lahat ng bansa? Tayo ang nag-aaruga sa buong mundo. Lahat ng technology nila, ng kaalaman nila, nasa atin ang lahat. Dahil tayo ay nagkikare sa kanila. At bakit pa natin kakailanganin ng armas? Kakailangan pa natin ng army, ng mga pulis na armasan. Kung ngayong bansa ngayon ay magbibigay ng libre protection at security dito sa ating bansa. Kasi meron silang siyudad dito na tayo ang nagmamanage. Bakit hindi nyo naisip yan? Hindi, meron lang tayo, pero pasulpot-sulpot lang, pakonti-konti Pero ito, lahat ng universities, lahat ng colleges, may mga utak kayo. Make it work na bawat universities at colleges merong feasibility study na gumawa ng isang bansa, ng isang syudad para dito. Imagine, 7,000 plus islands meron tayo. Ang active lang pala 2,000 islands ang active. So meron tayo, kaya nga sinabi ko 5,000 cities O meron ba tayong 5,000 islands, more than 5,000 islands na undeveloped? O maski sa malalaking island, marami pang lugar na pwedeng i-develop ng iba-ibang klaseng di maraming trabaho, maraming kaalaman na gagawin itong mga colleges nito at mga universities. But hindi nyo gawin? Naghintay pa kayo, nag-online na lang itong kaya wala kayong magawa ngayon.
Anong gagawin natin ngayon yan? Kaya tinatanong ko kayo, nararapat ba yung itong taon na ito, yung mga kabataan bumabaksak, walang nagawa, walang nangyari. Dahil hindi kayo nagkakaisa. Oh. Ano na mangyayari sa inyo? Tutulog-tulog na lang kayo. Naghihintay na lang kung ano yung maibibigay ng gobyerno sa inyo, kaya yung magulang ninyo. Oh. Sayang eh. Yung iba nga, matalino din yung iba nga. Mga YouTubers, mga celebrities, ginagamit nila yung popularity nila, yung katawan nila, yung kaalaman nila, pang sarili lang. Sila ang yumayaman. Meron mga foreign vloggers dito na ang sarap ng buhay nila. Kasi sabi ng isang Pilipino dyan mas maganda daw yung mga foreign vloggers. Yung mga Filipino vloggers daw, walang sustansya yung mga sinasabi. Puro mga kalokohan lang, kagaguhan ang ginagawa ng mga Pilipino YouTubers. Pero talagang mangilan-ngilan lang talaga yung matitinong Pilipino YouTubers na tumutulong na hindi kakayanin. Kaya inihikayat ko lahat yung mga popular na YouTubers na Pilipino, even mga foreign vloggers, kung naiintindihan man nila ako, na magtulong-tulong upang sagipin itong Pilipinas dahil hindi nakakayanin na ng gobyerno. Walang kita eh. Pero yung kita ng YouTubers sa yung mga subscribers, manggagaling sa labas, hindi sa inyo, hindi sa gobyerno. Isipin mo yun, di ba sayang? Ang YouTube ang nagbabayad para sa inyo. At may plano na nga kami na itong kumpanya na ito na magpo-provide ng livelihood program para sa inyo. Titrain kayo, seminar kayo, i-monitor pa kayo para hindi kayo bumaksak. Come rain or shine, maski bumagyo, lumindol, o magka-pandemic meron kayong kikitain. Kaya inaano ko lang, mag-subscribe kayo dito. Kaya nga sabi ko, yung daliri nyo lang, sagot ko doon sa anong D ang dapat parte ng katawan ng tao na makakatulong. Daliri lang, napakaliit. Maski maputol, buhay pa kayo Pero mag-subscribe, marami kayong matutulungan Pilipino. Bakit hindi nyo gawin? Ikayatin yung mga kapwa ninyo na mag-subscribe dito para maumpisaan ko na yung pagtulong sa mga pamilyang Pilipino. At then, para makausap ko na rin yung mga universities and colleges na ikayatin silang gumawa ng feasibility study at para palitan natin ang lumang gobyerno, bagong gobyerno na ngayon ng mga kabataan mismo. Kaya diyan ko na nga inaano si Isko Moreno Dahil yan ang logo ko, School and Clean in the Philippines. Isko, School and Clean in the Philippines. Kasi ka-level yung utak niya Hindi siya matanda, hindi siya bata. Ka-level nyo. Pwede nyo siyang kausapin. Bakit hindi nyo siya... Yan ang inaano ko hanggang 2020